Amen. Purihin ang Diyos. Sa Diyos walang imposible. Ito po ang inyong programa na muli po sa atin ay maghahatid ng isang mabuting balita ng kaligtasan. Praise God. Ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli po sa inyo po ay nag-aanyaya at bumabati po sa ating lahat ng isang mapagpalang umaga. Hallelujah! Ay nais maranasan. Ayali na po kayo, sama-sama po tayong maglingkod sa Diyos, sama-sama nating pagbulay-bulay ang kanyang mga salitang sa atin po ay patuloy na magbibigay kalakasan, paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya upang ating maitatag sa isang malalim na pundasyon ang ating pong pananampalataya sa Diyos na buhay. Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, gising-gising na po, oras na po upang maranasang muli ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ha? Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid na ngayong pong umaga ay kasama na po nating tumututok at nakikinig at nanonood po sa ating programa mula po sa bansang Canada. Batiin po natin ang ating mga kapatid, ang mag-asawang ito na napakasipag manood at makinig, Brother Israel Quinto and Sister Marilu Quinto. Ganon din po ang inyong anak na si Chelsea, ha? sa Diyos walang imposible. And from Dasmariñas, Cavite, batiin din po natin si Sir Annalisa Moreno de los Reyes. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Annalisa, at sa iyong mga anak na sina Reyana, ha, at ang iyong pang ibang mga anak. Purihin ang Diyos. And also from Canada, batiin natin si Sir Mems Tapulaw at ang kanyang mga kasama doon sa kanilang tahanan, na isang mapagpalang gabi dyan sa inyo, Sister Mems, ha, kina Diana at kina JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Isabay na rin natin from Canada also, hallelujah, ang ating kapatid, Sister Rosemary de la Cruz and Brother Gilbert de la Cruz. Isang mapagpalang umaga po sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak. Purihin ang Diyos. And here from Las Piñas, badiin natin Sister Ningning Moreno Ragasa. Purihin ang Diyos. Sabi niya, good morning, Pastor, and to our brothers and sisters. Good morning din sa iyo at kay Brother Francis at sa iyong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at sa inyong manager na si Parisian. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? And from Ligas, Bacoor, Cavite, good morning to you, Sister Emmy Diaz. At ganun din po sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na kina Jonah Ivy at Reg at sa inyong apo na si Rayhan. At ganun din po kay Nanay Carmen Somido. Isang mapagpalang umaga sa Nanay Carmen at kay Tatay Nick Somido. And from San Pedro, Laguna, batiin na rin na po natin Brother Bob Yuson atendido at kay Sister Becky atendido at sa inyong mga anak at sa inyong apo. Kung sa kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa kanya'y nagtitiwala sa Diyos. And from Las Piñas, batiin natin si Sir Lily Pangilinan at ganun din kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At ganun din po kay Sister Rose Tasipit at kay Brother Romy Tasipit at sa iyong mga anak na sina Ruby at Ruru. Ikaw ay pagpalain. Morning, Sister Jasmine Chupas Purganan at sa iyong mga pamilya, ha? Haloy ng lubos. Ganon din po kay Sister Mimi Perino Pondario ng Sapote Kabila. Good morning, Sister Mimi. Kumusta na si Mami Ellie? Nasa labas na ba siya? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. And good morning din po kay Sister Lisa Villarnico at sa iyong mga anak. At ganoon din po kay Sister Alice Dacer Durano at kay Brother Nap Durano at kay David. Isang mapagpalang umaga. Kanya'y nagtitiwala
Sa Diyos walang imposible ay ating napakikinggan mula araw ng Martes hanggang araw po ng Linggo, sa ganap na ikawalo hanggang ikasyampu ng umaga, at sa tuwing araw po ng Linggo ay sa ganap na ikasampu hanggang ikalabingdalawa ng tanghali. Ito ang programang naghahatid ng pag-asa, naghahatid po ng biyaya at pagpapala mula sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. ay nais mong itama. Kaya doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, doon sa mga taong nanghihina ng lulupaypay at hindi malaman ang gagawin sa kanilang buhay, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo kung nais po ninyong kayo ay pagpalain at lumakas at tumibay at patuloy na makaranas ng biyaya galing sa langit, makinig lang po kayo ng kanyang mga salita, ha? Sa Diyos wala. Dahil wala nga pong imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa Diyos walang imposible. Good morning kay Sister Marilyn Sorribio ng TS Cruz Subdivision. Ganon din po sa iyong mga anak na sina Elika, Elena, Jelay at kay Bimbi at sa Sorribio family. Iwala sa And good morning din po kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at sa inyong apo na si John Lee at kay Hansel po, ha? walang imposible. So tayo po'y dadako po sa ating pong pambungad na panalangin. Hayaan po natin tayo po'y pangunahan muli at gabayan ng kanyang banal na espiritu sa umagang ito. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa muli pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito na kami makapaglingkod sa iyo, at patuloy na ang iyong mga salita ay amin pong pagbulay-bulayan upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay patuloy po kaming lumago at umunlad sa amin pong mga buhay pananampalataya. Salamat sa buong magdamag na kami po ay iyong sinamahan, na kami, O Diyos, ay biniyayaan po ninyo ng isang panibagong umaga upang muli, O Diyos, ay maranasan po namin ang iyong kabutihan. Maranasan po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, at sa gayon, O Diyos, ay patuloy kaming makapaglingkod sa iyo at patuloy na maganap po namin ang iyong kalooban. Dalangin namin sa araw na ito na muli ang iyong banal na espiritu ang siyang dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan upang kami ay pangunahan, gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. At ngayong umagang ito'y sama-sama po naming inaangkin ang mga pangako ng iyong mga salita, O Diyos, sapagkat ang salita mo ay may taglay na kapangyarihan at ito'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, Panginoon, ako yun na iyong lingkod, muli ay nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin niyo lamang po kung instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Hayaan po ninyo na sa oras na ito ay mahayag ang iyong kaluwalhatian, maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Gamitin po ninyo ang bawat mga kapatid ko, Panginoon, na nanonood ngayon upang sa gayon, O Diyos, ay maibahagi nila ang programang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kamanggagawa, nang sa gayon, O Diyos, ay mas marami ang makakilala sa iyo. Mas marami pa kaming kaluluwang mailapit sa iyong banal na trono bilang paglilingkod namin, Panginoon. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. In your name there
purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid na si Brother Lloyd Nebres and also to Sister Aida Nebres at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na kina L.A., kina Adrian at Lloyda at ganoon din sa inyong mga apo na sina Leiza at EJ. Good morning din po kay Sister Elena de los Santos and family. Bueno, ang ating pag-aaralan ngayon ay ating pong pinamagatan, God is in full control. Yes, hallelujah. Yan po ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito kung papaano ang Diyos natin ang mayroong control sa lahat ng bagay. At ang hashtag po natin sa umagang ito, if God then is in full control, why are you afraid? Bakit po tayo nababagabag? Bakit po tayo nag-aalala? Bakit po na tayo natatakot kung nalalaman natin ang Diyos ang may buong kontrol ng ating buhay? Praise God! Alam ninyo mga kapatid, no po, handa na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kaniyang mga salita. Ngayong umagang ito, mag-share na po tayo. Praise God, mag-host na po tayo ng watch party. Praise the Lord. Hallelujah. Ihanda na po ninyo ang inyong mga Biblia, lapis, ballpen at papel. And i-chat down po natin at kayo po ay patuloy na makipag-engage, makipagtalakayan sa inyong lingkod. Ha? Praise God. Bilang tayo'y mga tao, kung minsan iniisip natin at pinaniniwalaan natin, o may mga taong naniniwala na sila ang may control sa kanilang buhay o sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Pero ang katotohanan mga kapatid ay maraming mga bagay na hindi po natin kontrolado. Hindi mo makokontrol ang lahat ng nangyayari at bilang isang resulta, marami ang mga taong nasa kalalagayan ng takot at kawalan ng kapanatagan. Kung baga, tayo ay may mga taong nakatira sa estado ng takot at nawawalan po sila ng kapayapaan at kapanatagan. Subalit ngayong umagang ito mga kapatid, mayroon akong hatid sa inyo na magandang balita. Ang Diyos pa rin ang may control sa mundong ating ginagalawan, maging sa ating buhay. Habang ang mga kaganapang nararanasan natin ngayon, simula pa ng taong 2020, ay naging isang bagay na nakagugulat at nakasusurpresa sa atin na hindi natin inaasahan, pero sa Diyos hindi ito sorpresa para sa Kanya. Hindi ito katakataka sa ating Panginoong Diyos, sapagkat Siya nga po ang may kontrol ng lahat ng bagay. So matutuklasan natin na maraming mga bagay na hindi natin maaasahan. Tulad ng kapayapaan sa mundo. Sino ba naman ang mag-aakala? No? Yung taong 2020, ang ating expectation ay napakataas dahil 2020 nga po, di ba? Pag sinabing 2020, malinaw yan. Vision niya, 2020 vision, maliwanag, malinaw. No? So yan po yung ating pong nakita mga kapatid, tulad ng kapayapaan ng mundo. No? Ang halaga ng ating mga pananalapi ngayon, hindi natin inaasang babagsak. Praise God, sa isang iglap, sa isang sandali, nakita naman ninyo yung 500 ninyo, pumunta kayo ng palengke, 1 kilong baboy na lang yan. Hallelujah. Wala ka nang maidadagdag. Hallelujah. Praise God. Yung ating kalusugan at kung minsan na hindi natin maasahan maging yung mga mahal natin sa buhay. Ngunit may isang bagay o mas mabuti pa sa isang tao na maari nating asahan at iyon ay ang Diyos. Ikaw at ako ay maaring umasa sa Diyos, maari tayong magtiwala sa Diyos, natutuparin niya ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita
sapagkat ang Diyos ang may control. Yes! Kailangan nating magkaroon ng isang matibay na paniniwala at kumpletong pananampalataya na ang Diyos ay nasa ganap na kontrol ng mundo na ating pong ginagalawan, mga kapatid. Ang sabi po sa unang kronika, kung kayo po ay may Bible ng hawak, unang kronika 29:11, ganito ang mababasa po natin. Lahat ng nasa langit at sa lupa ay iyo, o Panginoon. Sambahin ka namin bilang may kontrol sa lahat. Napakalinaw yan, ha? Sambahin ka namin bilang may kontrol sa lahat. Ano ang tawag ng Bible dito, mga kapatid? Ito ang tinatawag na soberenya ng Diyos. Nangangahulugang ito na siya ang ganap na otoridad sa buhay. Siya ang pangunahing pinuno. Siya ang namamahala at siya ang may kontrol. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay may kontrol sa mundo. Nilikha niya ang mundo at ang lahat ng naririto, lahat ng nandoon, and God sustains this world sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Malinaw yan. Sa Hebreo 11, talata po ay 3. Anong sabi? Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So sa makatwid, mga kapatid, this world, no, itong mundong ito ay sinusustain, sabi rito, God sustains this world through the power of His Word. Hallelujah! Hindi lamang ang Diyos ang may kontrol sa mundo, siya rin ang may kontrol sa kasaysayan. Sumusulong tayo sa isang malaking kasukdulan. Isang araw, babalik ang ating Panginoon. Isang araw, magkakaroon ng araw ng paghuhukom. Ang kasaysayan ay kanyang kwento ng ating Panginoon. Hindi tayo dumaan sa pangyayari sa buhay na walang tiyak na layunin. Mayroon isang mahusay na dinisenyo, may pakay, may plano, at ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan. Kapatid, hindi lamang siya ang may kontrol sa mundo. Kapatid, hindi lamang siya ang may kontrol sa kasaysayan. Ang Diyos din ang may kontrol sa iyong buhay, sa ating buhay. Sa makatwid, kailangan nating lumakad sa pananampalataya na kung ano ang mangyayari sa ating buhay ay maari at gamitin ito ng Diyos para sa ating walang hanggang kabutihan. Ang Diyos ang patuloy na namamahala sa iyong buhay. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Praise God! Mayroon dalawang katanungan na kailangan natin sagutin bago po tayo tumungo sa pinakapuso ng mensaheng ito. Kapatid, ano po itong dalawang katanungang ito? Una, kung ang Diyos ang may control, mayroon ba tayong kalayaan na pumili kung siya ang may control ng ating buhay? Meron ka bang kalayaang pumili? Yes. Ginawa tayo ng Diyos bilang malayang mga ahente ng moral at may kalayaan tayong pumili. Ganun pa man, hindi tayo magiging malaya sa mga kahihinatnan ng mga desisyong gagawin po natin. Yung mga pagpipilian natin. Tama po ba, mga kapatid? Ikalawa, kung ang Diyos ang may control, bakit nangyayari sa atin ang mga
masasamang bagay. Kapatid, why bad things happen to good people? Praise God. Alam nyo, nung binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili, ang tao ay gumawa ng hindi magandang desisyon. Pinili ni Adan na suwayin ang Diyos at dahil dito, pumasok ang kasalanan at karamdaman sa mundo. So maaring may tumututol at sasabihin na hindi makatarungang maghirap tayo dahil sa pagsuway ni Adan. Pero nais kong ipaalala sa lahat na kahit sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay may mga pipiliin pa ring mamuhay sa pagsuway sa salita ng Diyos. At kung minsan nga tayong mga Kristiyano na, tayo na mga mananampalataya nga di ba? Tayo na yon Praise God, gumagawa pa rin tayo, no? Sumusuway din tayo sa Diyos. Gumagawa tayo ng mga desisyon, gumagawa tayo ng mga pagpipilian at pagkatapos ay aani tayo ng mga consequences, yung mga kahihinatnan ng mga pagpipilian natin o yung mga ginagawa nating desisyon. Kaya nga maari tayong pumili, no? Para sirain ang ating buhay ngunit hindi ka malaya sa mga kahihinatnan nito, kaya't ang Diyos ang nasa control. Para sa isang mananampalataya, ito ang isang ito ang nakaaaliw na balita sa mundo na tila umiikot ng wala sa kontrol. Nakaharap tayo sa isang pandemya at krisis at kung saan hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ngunit malalaman natin na ang Diyos ay may kontrol at dapat itong umaliw sa atin. Kapatid, ngayong umaga, 3 katotohanan ang ibabahagi ko sa atin, no? Upang ating malaman at upang ating matandaan tungkol sa kontrol ng Diyos. 30 katanungan o 3 bagay, 3 katotohanan ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Purihin ang Diyos na buhay. Unang-una, number 1, dahil ang Diyos ang may control, siya ay may plano para sa ating buhay. Meron siyang plano. Since God is in control of your life and my life, God has a plan for your life, kapatid. Jeremiah 29 verse 11 says, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Yan pong napakalinaw, mga kapatid. Ang sabi, mga pag-iisip na tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Maraming beses na tayong mga tao ay nagpaplano at namumuhay ng hindi iniisip ang plano ng Diyos para sa ating buhay. No? Tama po ba? Expected ito sa mga mundo, sa mga unbeliever. Pero sa mga Kristiyano, bilang tayo mga Kristiyano, dapat nating hanapin ang perpektong kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Pero ito hindi ito ang nangyayari, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano nagpaplano at namumuhay sa kanilang buhay na parang wala ang Diyos o may plano para sa kanilang buhay. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Solomon doon sa Kawikaan 19:21, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Kapatid, kapag pinaplano natin ng maaga, kailangan nating magplano ng maaga na ang ating mga mata ay nakatuon, ang ating mga puso ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Maaari nating gawin ang ating mga plano, ngunit tandaan po ninyo, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ilan sa inyo ang binago ang plano ng Diyos?
Sa inyong buhay, naranasan na ba ninyo na biglang nagbago, meron kayong pinaplano, biglang nagbago, katulad halimbawa, no, yung inaakala ninyo na mapapangasawa at pagkakasalan ninyo, and then pagdating ng huling sandali, hindi pala yun na makakatuluyan mo. May mga ganong pangyayari, mga kapatid, di ba? May mga ginagawa tayo na minsan na hindi natutupad. Hindi nangyayari yung mga plano natin. Bakit? Kasi nga, gaya ng binasa natin, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Siya pa rin ang may huling say. Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat magkaroon ng mga layunin, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat gumawa ng plano. Sinasabi ng Bible na dapat tayong gumawa ng plano, ngunit dapat nating gawin yung ating mga plano na umaasa sa Diyos na Siya ang magdidirekta sa atin. Siya ang magtutuwid sa atin, Siya ang mangunguna sa atin. Kung mas nagiging mature tayo bilang isang Kristiyano, mas nagiging flexible tayo at mas nagiging bukas para sa pagbabago. Bakit? Dahil napagtatanto natin kung gaano kaunti ang ating nalalaman. Kapatid, kaya nararapat lamang na dapat lagi nating kasama ang Diyos sa ating mga pagpaplano. Gumagawa tayo ng mga plano, ngunit ang pinakasusi para magtagumpay ang plano mo, para magtagumpay yung ating layunin, ay ang makipagtulungan tayo sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Good morning po kay Sister Norma Ablas ng Dasmariñas, Cavite. Purihin ng Diyos, at ganun din po kay Brother Max Arsadon Tapulaw ng CAA. Ganun din po sa iyong mga kasama dyan, Brother Max, kina Diane Lee, kina Donna, Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shekinah, Penpen at Ken. Hallelujah! Praise the Lord! So maliwanag, mga kapatid, no? Hallelujah! Ang pinakasusi para magtagumpay ang plano ninyo, makipagtulungan sa Diyos, manalangin tungkol sa ating mga plano, dapat nating gawin ang ating mga plano na umaasa sa Diyos na Siya ang magdidirekta sa atin. Kapatid, ang pagpaplano na walang panalangin ay isang palagay lamang o isang hinuha lamang o isang akala lamang. Praise God. Para ano pat nananalangin tayo, mga kapatid, di ba? Praise God. Dapat nating sabihin, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Hallelujah. Ano ang nais mong gawin ko, and how can I best serve you? Praise the Lord. Hallelujah. So yan po, mga kapatid. Tandaan po natin, merong plano ang Diyos, kaya Siya ang may control ng buhay mo. Kaya Siya ang humahawak, Siya ang kumokontrol sa atin. Dahil meron Siyang magandang plano para sa iyo at para sa akin. Yan ang number 1. Tandaan po ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Good morning po. Good morning kay Sister Lori Ignacio Lopez at kay Brother Fred Lopez. At ganun din po sa inyong mga anak na sina Angel, Sophie at Jello. At ganun din po kay Nanay Letty Ignacio at Sister Lorna Gonzales. Ikalawa po, sapagkat ang Diyos ang may kontrol, mga kapatid, Siya ay may isang pakay o layunin para sa ating mga suliranin at mga problema. Yes, meron Siyang layunin. Sa mga pinagdadaanan nating suliranin, sa mga pinagdadaanan nating kabigatan, mga problema, meron pong magandang layunin ito sa ating buhay. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos dahil Siya ang may control, kapatid. Sabi nga dito sa Genesis 50, verse 20, pakinggan po ninyo, hallelujah. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming
tao. Ito po ay pangyayari sa buhay po ni Joseph. Na sa kabila na si Jose ay pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid, ginawan siya ng napakaraming kasamaan, hindi lamang ng kanyang mga kapatid, maging yung mga pinagtitiwalaan niya, tulad ni Potiphar, tulad nung bilanggo doon na kasama niya sa bilangguan. Sa kabila ng mga bagay na yun, mga kapatid, ano ang sinabi niya? Kapatid, ipinilagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinilagay ng Diyos na kabutihan. Kaya nga meron tayong Romans 8:28 eh. Nalalaman natin, sinasabi dito sa Romans 8:28, na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatidbagay yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, ibig sabihin, gaya ng sinabi ng Jeremiah 29:11, alam ng Diyos. Ang plano ng Diyos para sa atin, kapayapaan, hindi kasamaan. Kaya, maging sa mga pinagdadaanan po nating krisis at pandemya ngayong panahong ito, ang layunin ng Diyos, ang pakay niya, mapabuti tayo. Mapaigi tayo. And, that is true. Ngayong oras na ito, hindi baga napabuti pa nga, napaganda pa nga, ang ating pong mga nangyari sa ating buhay? Imagine, di ba, nung wala pang pandemya, laman ka ng mall. Kaya naman, yung pera parang dumaan lang sa mga kamay mo. Dahil pagkasweldo, anong nangyayari? Ubus agad. One day millionaire. Oh, kain dito, kain doon. Eh, nung nagka-pandemya, hindi ba nakabuti, nakaigay, nakaipon kayo, nakatipid? Tama po ba, mga kapatid? Ha? So, meron pong layunin ang Diyos. Ang buhay ay hindi isang serye ng mga alaswerte na kaganapan. Ang buhay ay hindi isang walang kahulugan o mga aksidente na dumarating lamang. Kapatid, tandaan po ninyo, ang buhay ay may kahulugan. May layunin ng buhay. Kung ikaw ay isang mananampalataya, walang darating sa iyong buhay ng walang pahintulot ang Diyos na nasa langit. Ang bawat bagay na nangyayari sa iyong buhay, kahit na ang masama, ay sinasala ng Ama. Pinipilter yan ng Diyos. Hindi ito maaring dumating sa iyong buhay nang wala siyang pahintulot. Ang iyong mga problemang pinagdadaanan ay mayroong magandang layunin. Hallelujah! Amen po ba, mga kapatid? Amen ba, Nanay Miding Soribio? Magandang umaga, at kay Tatay Marino Soribio, at kay Brother Obed Soribio, at kay Dayan Soribio. Ganon din po sa iyong mga apo na sina Bimbi, at ganon din si Bob at si Hart. Hallelujah! Praise God! Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi laging sa mundo lang nangyayari. Ito ang dahilan kung bakit nananalangin tayong ang iyong kalooban ay maganap sa lupa tulad ng sa langit. Hindi ko sinasabing ang Diyos ang sanhi ng lahat. Hindi siya, mga kapatid. Hindi sanhi ang Diyos ng ating mga problema. Hindi niya kinakailangan gawing ito. Pinapayagan niya sila. Pinahihintulutan ito. Ginagamit niya ang mga ito para sa ikabubuti ng ating buhay. Sa napakahusay na disenyo at mas malaking plano ng mga bagay kung makikipagtulungan tayo sa kanyang plano. Kung magtitiwala tayo sa kanya. Hallelujah! Glory to God. Amen. Hallelujah, mga kapatid. So, since God is in control, kahit tayo ay nasa pandemya, kahit tayo ay nasa krisis, hindi tayo dapat mangamba. Ginagawa ito ng Diyos, pinahihintulutan ito ng Diyos. Hindi baga, marami sa atin ang napabuti pa at napaigi pa. Oh.
Sabi ko nga mga kapatid, imagine, sabi ko itong mga kapatid na to, kung kailan nasa gitna ng pandemya at krisis, tsaka pa nagkaroon ng mga sariling sasakyan, nakabili ng mga bagong kotse. May mga kapatiran tayo sa gitna ng krisis, sa gitna ng maraming nagsasarang kumpanya, nakapagbukas ng maraming negosyo, ng mga bagong negosyo. O, hindi ba? Nakita ninyo mga kapatid, sa gitna ng pandemya, bakit ko masasabing mas maganda yung plano ng Diyos? Ba't napaigi pa tayo? Lalo tayong napalapit sa Diyos. Mas maraming tao ngayon ang napalapit sa Diyos. Mas maraming tao ngayon ang gumugugol na ng oras at panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa panonood ng mga gawain ng Panginoon Diyos. Praise God. Kaya nga masasabi mo kapatid, God still is in control. Marami na ang nawawala ng pag-asa, marami ng tao ang nagugulumihanan, marami ng mga tao, ang mga bawat bansa ay nagkakagulo na at hindi na nila malaman kung ano ang kanilang gagawin. Bakit po? Dahil hindi nila alam merong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang kailangan lang kapatid, makipagtulungan tayo sa Diyos. Hallelujah. Kung magtitiwala tayo sa Kanya, ginagamit ito ng Diyos para sa ikabubuti ng buhay mo kapatid. Maganda ang disenyo, mahusay ang disenyo ng Diyos. Hallelujah. Kung mapapanatili natin ang tamang pag-uugali sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdurusa na pinagdadaanan natin sa Diyos, ay gagana ang lahat ng bagay sa ating kabutihan, sa ating walang hanggang kabutihan, para sa ikabubuti. Gagamitin ng Diyos ang iyong problema, kapatid, upang ilagay ka sa posisyon na nais niya para sa iyo. Nakita niyo si Joseph? From prison, mula sa bilangguan, na iniakyat ng Diyos doon sa kanyang posisyon na nais ng Diyos na paglagyan sa kanya. Dumaan siya sa iba't ibang suliranin, sa iba't ibang mga problema. Kaya gagamitin ng Diyos ang iyong problema upang mapunta ka sa lugar na idinisenyo niya para sa iyo. At ilan sa inyo ngayon ang nandyan na kapatid? Nariyan na kayo doon sa idinisenyo ng Diyos sa inyong buhay. Ang ating mga problema ay mga pagkakataon lamang ito upang makita ang kapangyarihan ng Diyos na tunay na gumagana sa atin. Yes. Hallelujah. Paano mo malalamang epektibo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kung wala yung mga problema, kung wala yung krisis, kung wala yung mga pandemyang ito? Paano nating malalaman na gumagana ang kanyang kapangyarihan? Sabi nga ng unang Pedro, talatang 1, kapitulo 1, talata ay 6 hanggang 7. Ganito ang mababasa natin, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng upoy, ay masusumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Hallelujah. So, anong ibig sabihin ni Pedro dito? Sinasabi ni Pedro na ang mga pagsubok at kaguluhan na dinaranas natin ay hindi aksidente. Ang mga ito ay mga hinirang na banal na inayos ng Diyos upang patunayan ang kalidad, katangian at lakas ng ating pananampalataya. Again, sinasabi ko po sa inyo, sabi ni Joseph, you meant it for bad, but God meant it for good. Yan ang kanyang sabi, Kung sa tingin ninyo, ginawa ito ng Diyos para ako mapasama, para ako mawasak, para ako manlupay, manghina, no?
Sabi ni Jose, ginamit ito ng Diyos para sa aking kabutihan. Niloko siya ng kanyang mga kapatid. Minaltrato siya ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin. Natapos siyang maparatangan ng maling panggagahasa, itinapon sa bilangguan dahil sa isang krimen na hindi niya ginawa. Lahat ng mga masasamang bagay ay nangyari kay Jose. Ngunit ang Diyos ang nagtatrabaho dito. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay ni Jose. Ang Diyos ang may kontrol sa buhay ni Sir. So, nagtapos siya sa anong nangyari sa kanya? Matapos niyang mapagtagumpayan ito, anong nangyari sa kanya? Siya ay naging punong ministro. Nailigtas niya ang kanyang bansa, nailigtas din niya ang Ehipto at sinabi niya sa kanyang mga kapatid, kalaunan, sinadya mo ito para sa masama, ngunit inilan ito ng Diyos para sa kabutihan. Yun ang kanyang sinabi sa mga kapatid, ginawa niyo ito para sa aking, ginawa niyo ko ng kasamaan. Sabi niya, pero inilan ito ng Diyos para sa kabutihan. Hallelujah. Kaya't ano ang susi sa ating pagtugon sa mga problema? Kapatid, ano ang susi? Kung alam mo ang Diyos ang may control at mayroon siyang plano para sa iyong buhay at mayroon siyang layunin para sa iyong mga problema, ano ang iyong magiging tugon? Anong magiging tugon mo? Ano ang inyong magiging response, mga kapatid, sa mga ganitong pangyayari? Kung alam mo ang Diyos ang may control, hallelujah! Tulad po ng sinabi ni Pablo, ito si Pablo po ay isa rin pong taong dumaan sa napakaraming hirap at suliranin sa kanyang paglilingkod. Kung meron mang taong dapat magtanong sa Diyos kung bakit nangyayari yon sa kanyang buhay, yan ay walang iba kung hindi si Pablo. Pero anong sabi niya? Sa 2 Korinto 4:17 hanggang 18, anong sabi niya? Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sapagkat kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat. Ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yan ang tugon ni Pablo. Praise God. Ang tingin niya doon sa kanyang pinagdadaanan ay mga bagay na isang sandali lamang, mga magaang kapighatian, mga magaang mga problema. Bakit ganito ang kanyang tugon? Dahil nakapokus siya sa plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Doon siya nakatingin, doon siya nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita, kapatid. Anong ibig sabihin niya rito? Umaasa siya, nananalig siya, sumasampalataya siya sa plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kapatid, ano nga uli ang plano ng Diyos sa atin? Ang plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Yes. Glory to God. Amen po ba, mga kapatid? Glory to God. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nawawalan ng loob o hindi tayo pinanghihinaan ng loob, hindi tayo sumusuko. This trouble which are temporary are winning for us a permanent, glorious, and solid reward, all out of proportion to our pain. Ang tamang tugon sa mga problemang dinaraanan natin, sa mga problemang dinaranas natin ay tignan ang sakit
Yung pain, ha? No, tignan itong mga problema, itong mga sakit, itong mga kirot na ito na pinagdadaanan natin ng lampas upang makita natin ang pangunahing layunin ng Diyos. You will look behind those pain, behind those problem, behind those trial, and who is that behind? The one that controls your life. And that is our God, kapatid. Hallelujah! Amen po ba, mga kapatid? Yun ang tamang tugon. Look past to your problem. Look behind. And who is that behind your problem, behind your crisis? And that is the Lord our God who is in control. Hallelujah. So yan po ang pangalawa, ha? Mga kapatid. Dahil siya ang may control, meron siyang layunin, meron siyang pakay, at maganda ang kanyang layunin. Ikatlo, kapatid, dahil ang Diyos ang may control, sasagutin niya ang lahat ng ating mga panalangin. Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat na ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hallelujah. Maliwanag yan. Higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihan. Sino po yun? Yung gumagawa sa atin, yung may control ng buhay mo, kapatid. Ang panalangin ay hindi ho pag-aaksaya ng oras. Ito'y gumagawa ng pagkakaiba sa buhay natin. Nagtataka ka ba kung gumagana ang panalangin? Kapatid? Hallelujah. Minsan, may mga pagkakataong bumubulong na si Satanas sa inyong mga tenga. Sasabihin niya sa inyo, walang makaririnig ng iyong mga sinasabi. Hindi nakikinig ang Diyos. Sinasayang mo lang ang oras mo. Ang iyong pagdarasal ay hindi makalalampas sa itaas ng kisame. Pinapaniwala mo lang ang iyong sarili. Sayang lang ang oras mo. Yan po ang kadalasang sinasabi ni Satanas sa bawat isa sa atin. Kapatid, gusto kong malaman mo gumagana ang panalangin. Why? Because God is in control. Kasi kung hindi ang Diyos ang may control ng ating pong buhay, ang panalangin ay pag-aaksaya lang ng oras. Prayer is just a waste of time if God is not in control. Pero dahil ang Diyos ang nasa control, nakokontrol niya ang hindi natin makontrol. Hindi mo kailangang malaman ang susi kung kilala mo ang lalaking may hawak ng mga susi. Kapatid, nagagawa ng Diyos ang mga bagay na sa ating pong paningin ay imposible. Yes. Ang panalangin ay may epekto sapagkat ang Diyos ang may control. Ito ang pinakabatayan ng lahat ng mga himala at soberenya ng Diyos. Kaya kung nais niyang mangibabaw sa kalikasan, kayang gawin ito ng Diyos at napatunayan niya nung sila'y nasa dagat at nasa bangka. Pinangibabawan niya ang kalikasan, inutusan niya ang kalikasan. Di ba? Kung nais ng Diyos na lumagpas sa batas ng tao, magagawa niya ito. Kung nais niyang mangibabaw sa isang pamahalaan, magagawa niya. Maaari niyang gawin ang anumang nais niyang gawin. Ito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa paglapit natin sa Diyos, na kung humihingi tayo ng anumang bagay alinsunod sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Kilalanin mo lang ang kanyang kontrol sa iyong buhay.
Huwag mong labanan ito, huwag mong takbuhan ito, huwag mong tutulan ito, tanggapin mo ito, makipagtulungan tayo, magpasalamat tayo, masisiyahan tayo sa pagpapala nito, pasalamatan natin ang Diyos para dito sa kanyang pagkontrol. Walang maaaring magwasak sa iyo, walang maaaring gumiba sa iyo, walang maaaring magpatumba sa iyo sapagkat siya ang may control ng ating buhay, at dahil diyan ang panalangin natin ay sasagutin at tutugunin ng Diyos na buhay. Amen! Glory to God! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Praise God! Kapatid, hayaan nating kontrolin tayo ng Diyos. Hayaan siyang kontrolin ang hindi natin makontrol. At ihinto mo ang pag-aalala tungkol dito. Marami sa atin gumugugol ng maraming oras sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala tayong control. Di ba? Whatever is beyond your control, leave it to God. Leave it to God. Nasa control nyo ba ang pandemya? Nasa control nyo ba ang krisis? Leave it to God. Yung hindi natin kontrolado, paubaya natin sa Diyos. Kapatid, hallelujah. Kumbaga mga kapatid, wala tayong control kung kailan dapat kinakausap natin ng isa na may control sa lahat ng bagay. Pag-aralan natin na magtiwala sa Diyos at magkaroon ng kapayapaan, kumpiyansa at pag-asa. Ang pinakamahusay na paraan upang hayaan ng Diyos na makontrol ang iyong buhay ay dapat na tayo ay magtaguyod ng isang espiritual na batayan para sa ating buhay. Paano maitatatag ang isang batayang pang-espiritual sa iyong buhay? Meron po akong ibibigay sa inyong 4 para, lalo na doon sa mga baguhan pa lamang, yung mga sa kauna-unang pagkakataon ay ngayon lamang po sumabaybay sa ating pong programang ito. Ito po ang 4 na matibay na batayan ng ating spiritual na batayan. Spiritual base. Pundasyon, mga kapatid. Spiritual base. Gamitin natin yung salitang base. B-A-S-E. Para sa iyong buhay. Base. Ano po yung letter B? Letter B stands for believe Jesus Christ died on the cross. Yes, believe. Siya ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at upang ipakita niya ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Ito ay isang magandang balita para sa lahat. Mga kapatid, ang ibig pong sabihin ng believe means more than just head knowledge, ha? Hindi katulad noon na naniniwala tayo sa isang kasaysayan lamang, no? Naniwala tayo siya'y ipinanganak, naniwala tayong siya'y napako, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, yun po ay head knowledge. Iba ho yung sinasabi nitong believe. Ang ibig sabihin nitong ng believe, mga kapatid, yung pong naranasan mo po siya sa iyong buhay. Yung ikinumit mo ang iyong sarili sa Kanya. Itinalaga mo ang iyong sarili sa Kanya. Hallelujah! Na ang salitang believe sa Greek word means to trust in, cling to rely on, to adhere to. It means to be totally committed. Nang ibig sabihin, mga kapatid, is to do it from your heart and not just from your head. Praise God! Gagawin natin ng buong puso. Amen po ba? Hindi basta maniniwala ka lang. Dahil kung basta maniniwala ka lang, tandaan po ninyo, even the devil believed Jesus was the Son of God. Hallelujah! It's more than knowing that Christ is God. It is committing yourself to the fact and to Him as your Lord.
committing yourself to that fact and to Him as your Lord. Believe Jesus Christ died on the cross for you. Hallelujah. Amen? Yan po ang isang dapat na batayan po natin para sa isang matibay na espiritual na pundasyon. Ikalawa, letter A, accept God's free forgiveness for your sin. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. He will accept and acquit us. And God will declare you not guilty if you trust Jesus Christ to take away all your sin. Accept His forgiveness. Hallelujah. Letter S is to switch to God's plan for your life. The Bible says, turn from your sin and act on His glorious news. To change your mind, change the way you're headed. Kapatid, switch to God's plan. Hindi na ngayon ang plano mo. Plano na ng Diyos ang dapat mangyari sa ating buhay. Amen po ba? And letter E, panghuli, kapatid, express your desire for Christ to be the director of your life. Express your desire. Pahayag mo ang iyong ang iyong nasa na ang iyong kagustuhan na si Kristo na ang maging tagapagtuwid ng iyong buhay. Ha? Siya na ang kikilos gagawa sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. Sabi nga, if you confess with your lips that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, nakapagdesisyon ka na ba? Ha? Na magtitiwala sa plano ng Diyos. Kung talagang naniniwala ka na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, maging ng buhay mo, na maging ang problemang pinagdadaanan mo, na maging ang kalusugang pinagdadaanan mo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Kung nananalig at sumasampalataya ka, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay na ito, kailangan mong makipagtulungan sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayon pong umagang ito. Nawa po, pinagpala po tayo ng ating pong mensahe at paksa sa umagang ito. Tayo po ay dadako po ngayon sa ating pong panalangin. Hallelujah. Muli, lalapit tayo sa Diyos at ating hihilingin gaya ng ating napag-aralan. So, dahil ang Diyos ang may control, sasagutin niya, tutugunin niya ang lahat ng ating mga panalangin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Praise God. Ano man po yung inyong mga kahilingan ngayong umaga, mga kapatid, mangyari lang po, paki-chat down po para po maisama po natin. Yung pong may mga kaarawan diyan, may mga anibersaryo. Kung kayo may mga pinaplano na magnegosyo, magtayo ng mga businesses, praise God, sama natin sa panalangin, mga kapatid. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. So ngayon po, isasama natin sa panalangin yung pong itatayong kabuhayan ni Sister Lily Pangilinan. Ito po isang isang diagnostic center. Yan po'y malapit na pong magbukas, mga kapatid. Praise God, sama natin sa panalangin ang tagumpay nito. Sama rin natin sa panalangin yung pong ating kapatid na nasa ospital, si Sister Mighty Santos, at ang kanyang buong pamilya, Ninang Mila O. Santos and family. Ganon din po, Sister Becky Garcia. Sama rin natin sa panalangin itong ating kapatid na araw-araw po ay dumadaan po sa radiation, no? Si Sister Nora Vista Antay. Praise God, na patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan at kalusugan. Sama rin natin ang mga kapatid natin na nagdadalang tao na sa gitna ng kanilang pagbubuntis, sina Rihanna Moleno de los Reyes at Monica Atendido, at ang ating kapatid na Sister Ellie Pundario, na ang Diyos ngayon ay hihipuin siya
maging si Ruby Rose Tasipit, na patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang kalusugan, lalo na yung kanyang dugo. Praise God. Ganun din po, sama rin natin sa panalangin ang pamilya po ni Richard Rason, Maria Cristelin Elmaco and family, Hilzy Carenolia and family, Dionisio Balingit and family, Donnie Alcantara. Sama rin natin si Diosdada Rosete para sa kanyang mabuting kalusugan at ang mapayapang eleksyon na gagawin sa March 13 sa Tierra Alta Homes sa March 13. Praise God. Hallelujah. Sama rin natin sa panalangin Maricel Sagadraca and family, Merlin and Wilson Corpus and family ng Tugegara, Wilmer J. Corpus, family ng Germany, Honeybib Corpus, Mila Manuel and family, Norma De La Cruz and family, Maricel Gamyao Cornel and family, Edeline Bilag and family, Eden Molina and family, Lloyd Ubias and family, Joy Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio Abardo and Dalena family, Gonzales family, Rupino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales, Rowena, Red, Morgan, and Connor Miriman, Mary Joy, and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Marilyn Estonacto Foster, Romerico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flordelisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet Ramirez and family, Brian Bembiae, Rosel Domingo, Premia Abia and family, Lisa Villarico and family, Ernie Perez, Ronald Chad, George Sodoro, Remy Costales, Mia and Bea Nonato, Ronnie Atendido, Elsa Lumba, maging ang mga negosyong ito, ang Skyok GPS, Reblic Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Chris Kit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeper ni Mr. Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd and Brother Fred Lopez, Sophie's Boutique, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indal Spa, maging yung mga paupahang bahay ni Nanay Letty Ignacio, Brother Fred Lopez at Sister Lorna and Sister Lily. Praise God. Yan po yung ating pong isasama sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. Hallelujah. Lumapit at dumulog po tayo sa kanyang banal na trono. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na mayroong kontrol ng lahat ng bagay. At dahil dyan ay dinirinig mo ang aming mga panalangin. Narinig po ninyo, Ama, ang lahat ng aming pong mga binanggit na pangalan. Mga pangalang nagtataglay at dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga kahirapan, mga problema at mga suliranin. Ngayong umagang ito, Diyos, kami po ay patuloy na sumasampalataya at nananalig na ang iyong banal na kapangyarihan ay dadaloy sa aming buhay. O Diyos, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng ito. Sila na mayroong suliranin sa kanilang mga kalusugan, cancer, sakit sa puso, mga dumadaan, Panginoon, sa dialysis, may mga kidney problem, mga nerves problem, oh God, lumalaki ang kanilang mga puso, may butas ang kanilang mga puso, mga COVID-19, Panginoon Diyos, na pinagdadaanan nila. Ngayong umagang ito, sumasampalataya po kami na Ikaw ang Diyos ng katugunan, Ikaw ang Diyos ng kagalingan at himala. Kaya naman, Lord, salamat po. Salamat sa kanilang kagalingan. Salamat sa kanilang himala. Salamat, Panginoon, sa kanilang kalusugan. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ni Sister Ellie. Abutin po ninyo siya ng iyong makapangyarihang kamay doon sa pag-amutan. Bigyan niyo po siya ng kamalayan ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Palakasin mo ang kanyang puso ngayong umagang ito, Lord. Ngayong oras na ito, Ama, inaangkin ko ang iyong kamay na makapangyarihan ng siyang hihipo sa puso ni Sister Ellie.
sa buhay po ni Sister Becky na mayroon pong kidney problem. Lord, ngayong umaga, ang iyong kapangyarihan ang patuloy nilang mararanasan. Sa pangalan ni Jesus, kayo na ginagawan ngayon ng himala ng Panginoon, saan man nakapatong ang inyong mga kamay, ang kininin niyo, na kayo ay inabot at tinugon ng Diyos sa inyong mga panalangin. Ngayong umagang ito, gawin niyong point of contact ang inyong mga kamay kung saan mang bahagi ng inyong mga katawan na ito ay nakapatong. Sa pangalan ni Jesus, ang Diyos na makapangyarihan ngayon ay gumikilos at gumagalaw sa iyong kalusugan. Ang kinin mo, kapatid. Kapatid, magaling ka na. Pinagaling ka na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay at taon na ipinagkakaloob mo sa buhay ng mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo. Salamat po, Diyos, sa bawat kabuhayan, mga negosyong ito na pinagyayaman, na ipinagkatiwala mo, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak, na ito'y pagpapalain mo at palalaguin mo, at ito, O Diyos, ay magbibigay kaluwalhatian at kadakilaan sa iyong dakilang pangalan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na ang mga biyaya, Lord, ay patuloy na dadaloy sa mga negosyong ito. Ganon din po sa patuloy na pag-iingat mo sa aking may bahay na si Roche Dalena, Panginoon, sa kanyang pang-araw-araw na paglalakbay patungo sa trabaho, sa pagmamaneho niya. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo siyang inilalayo sa COVID-19. Ganon din po ang sambahayan nila Brother Israel at Sister Marilo Quinto at ang kanyang pamilya, Brother Gilbert and Sister Rosemary de la Cruz. Ganon din po, Panginoon Diyos, sina Chiki at Edson and family, Sopropenia and family, Leo and Dayan Calicdan and family. Ganon din po, Panginoon Diyos, si Brother Leo and Sister Marian Santos and family. Ganon din po, Panginoon Diyos, ang pamilya po ni Sister Lisa Domingo and family. Ganon din po, Panginoon Diyos, ang pamilya po ni Brother Arnel and Alpon and family, Jun Soribio and family, Mario Soribio and family, Marvin Soribio at Mario Soribio. Ganon din po Sister Mary Grace Omido Enriquez. Ganon din po, Panginoon, si Brother Emil Dalipet ang kanyang pamilya. Sila ay patuloy mong ginagabayan, patuloy mong pinoproteksyon at patuloy mong pinagpapala ang kanilang mga sambayan. O God, ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami ng labis na ikaw ang Diyos na tumugon at tumagot sa lahat ng aming mga panalangin. Nananalig kami, sumasampalataya po kami na ngayong umagang ito kami ay nagtagumpay. Salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! En tu nombre hay salvación. En tu nombre. Sa problema ay Praise God! Purihin ang Diyos na buhay sa isang napakagandang gawain ngayong umagang ito. Narapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng mga papuri at pasasalamat. Hallelujah! So ngayong araw na ito, mga kapatid, patuloy nating angkinin ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. At dahil po tayo ngayon ay sumapit na po sa ating pong oras ng pamamaalam, mga kapatid, praise God, muli po ang inyong lingkod ay magpapaalam sa inyo ng panandalian. Praise the Lord, nawa ay patuloy tayong gabayan at samahan ng ating Panginoon Diyos, ha? At kami nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagpapadala sa ating GCash account. Ano po? Yung pong inyong mga kaloob, mga handog. Salamat po sa inyong kabutihan at salamat po sa inyong mga suporta, ha? Praise God. Tandaan po ninyo, mga kapatid, wag po kayong mag-aalinlangan, wag po kayong magkakaroon ng takot at alalahanin sapagkat ang Diyos ang may control ng ating mga buhay, ha? Praise God. Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos, no?
praise God, na ang kanyang pag-ibig ang paiiralin po natin at ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, ha? At ang kapayapaan ng Diyos ay umiral sa atin sapagkat ang kanyang banal na espiritu ay patuloy na sinasamahan tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Huwag po kayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awat abag sa panahon kailangan natin ito. Praise God! Hallelujah! Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah! Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. Goodbye to all of you. Just for now. See you again tomorrow, ha? Salamat po sa lahat ng sumama ngayon, sa lahat ng mga nakinig at nanood. Salamat po ng marami. Pagpapalain ng Diyos ang inyong mga ginawang paglilingkod sa Panginoon sa araw na ito. Isang mapagpalang umaga po kay Sister Elena de los Santos and family, ha? Binabati na natin isang magandang umaga si Devender Goleria at pagpalain po ng Diyos ang inyong sambayan. Devender Goleria. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero at kay Brother Andre Primero. Sister Lioby Palomares and Brother Rudy Palomares, good morning. At sa inyong mga apo at sa inyong anak na si Dylan at si Dexter, ha? You're welcome, Mars Alice. To God be all the glory. Goodbye, everybody. See you again tomorrow. God bless you, God bless you, God bless you.